Good morning. Good morning, guys. Mga guys, manok. Isang buong manok ilalaga. Pagkatapos nito, ilalaga sa maraming tubig. Kasi ang tubig gagamitin sa pagluto. Pagluto ng soup. Pagluto ng mulukiya. Sa luyot. Mulukiya tawag dito. Nilamas ko ng asin at suka para maalis ang kanyang lansa. Guys, habang pinapakulo ko yung tubig, hugas na ito guys. Hugas na ito mga guys. Hugas na maganda. Tapos habang pinapakulo ko yung tubig na pagbubuntugan sa kanya, lalamasin ko to ng asin para timplado ang kanyang laman. Ayan, lagyan ng asin dyan sa loob. Ito mga guys, ng manok na pag naglaga ka ng manok, hindi siya malansa ang sabaw niya. Kasi ang sabaw niya gagamitin mo sa mga pagluto ng soup. Kung anong pang klaseng pagluto. Linisin mo siya muna ng suka at asin, banlawan. Tapos limasin ulit siya ng asin at asin niya na yan. Para yung laman niya ay magiging timplado. Bago mo siya ibuntog sa kumukulong tubig para sa pagpapalambot sa kanya. Pagkatapos nito, pag siya malambot na, hihimayin kunin ang laman. Alisin sa buto. Kumbaga malinis na yung laman. At ang tubig separate. Dahil ang tubig naman gagamitin sa mga pagluluto na mamang may sabaw. Kaya sa rosa cheese. Ayan na siya. Hintayin ko na lang kumulo yung tubig. Ganito dito sila magluto. Ayan guys. Ayan siya. Habang hinihintay kong pakukuluin yung tubig, ang tubig andito sa malaking kaserola. Ayan, kumukulo na. Sisimula ng kumulo, pero kailangan kulong-kulo siya na ihulog dyan ang manok para hindi siya malansa. Kumbaga masyak siya biglaan. At hindi madumi yung
walang gaanong lumulutang sa sabaw kapag bigla mo siyang ihulog dyan na kumukulo na yung tubig. Kasi pag isabay mo siyang pagpakulo sa tubig, malansa. Lalasahan mo yung lansa. Ganito ang proseso ng nila dito ng manok. Luto ng pagkatapos, pag gusto nila magluto ng mulukiya, saluyot sa atin, saluyot sa Pinas. Ang sabaw ng manok na to ang pangluluto nila. Kasi hindi na sila nagamit ng ayun, kulong-kulo na mga guys. Ilalagay na natin yung yung manok. Ganito mga guys. Ganito. Ayan. Patuluin natin ng konti. Tapos diretso sa kumukulong tubig. Ayan. Ayan. Ganon mga guys. Pag ganyan mga guys, hindi siya malansa. Tapos kukuhaan ko pa rin yan siya ng bula. Tingnan nyo guys, hindi malinis ang sabaw niya. Pero mamaya yan, may bula yan. So ang gagawin ko yan, takpan ko muna na kumulo siya. Pero kailangan wag siyang umapaw. At ang stove, bago yan. Bago yung stove. Hindi dapat maapawan ng niluluto yan. Para hindi siya madaling Ayan mga guys, takpan natin sandali. Tingin muna tayo dito sa labas. Diyan sa mga drain na yan. Ayun, papunta doon sa dagat. Ayun, dagat yun doon banda Berot na yan dyan. Dito sa lugar namin, Fanar. Ayan. Ito naman, sa baba ng aming building ay olives. Ang ilalim ng olives naman ay tinataniman ko yan ng mga gulay. Tsaka dito Ayan, kung nakikita nyo mga guys, yung parang tao doon may itom ang ulo. Panakot ko yan sa mga ibon. Ayan, mga olives, ilalim ng olives yan dyan. Habang pinapakulo ko yung aking manok, ako'y okay, tingnan natin. Kasi bawal itong umapaw. Tingnan nyo. You see mga guys, wala siyang dumi. Wala siyang gaanong dumi. Kasi binuntog ko yung chicken na kumukulo talaga ang tubig. Ayan mga guys. Ayan, para hindi malansa ang ang nilalagay nila dito. Linalagyan lang ng sibuyas, tsaka itong tawag nito dito erfi. Sa Pinas tawag nito kaningag. Alam ko yan, kaningag yan doon balat ng kahoy. Ayan mga guys.
Kaya ito, palalambutin ito ng 1 oras. Wala siyang dumi na dapat alisin sa ibabaw, oh. Malinis ang tubig. Ang tubig nito may asin. Sa paglaga sa manok may asin. Ang manok din may asin. Tapos may sibuyas tsaka erfi. Yung balat ng kahoy, kaningag yan sa tawag niyan doon sa Pinas. Kaningag. Aywan ko sa iba anong tawag dyan sa kahoy na yan. Balat ng kahoy. Pangpaalis ng lansa din daw yan. Sabagay, mabango din naman yan. Pinapowder din nila ito eh. Tawag nila nito ano, erfi. Erfi dito, erfi. Ayan, nakumukulo na. Malinis ang ano, oh. Wala kang kukuning dumi sa ibabaw. Kasi kapag kulong-kulo yung tubig na ilalagay mo yung manok. Tsaka ang manok, hindi umiitim yung laman kapag kulong-kulo ang tubig na ibuntog mo siya dyan. Puti ang laman, hindi na mumuo yung dugo. So mga guys, pagkatapos niyan, papaliitan ko ang kanyang apoy. At hayaan ko yan siya dyan 1 oras. Hanggang sa lumambot yung manok. Malaking manok din ito, sobra ito 1 kilo siguro, baka 1 kilo at kalahati. Malaki siya. Yan. Tapos ang sabaw niya na igagamitin sa kung ano mga gustong pagluluto, gaya ng tinatawag nilang roast at cheese. Ang sinasabaw sa pagluto ng bigas ay sabaw ng manok. Roast at cheese. Roast at cheese ang tawag. Roast at cheese. Na ang bigas ay may halong karne na giniling. Tapos lulutuin mo siya sa sabaw ng manok. Pagkatapos pag kinain mo na yung kanin, o kasabay mo na rin, parang iulam mo na rin ang hinimay na laman nito. Ganon din sa lulutuin nilang saluyot. Hinimay na laman nito, ibabaw na lang sa kanin din. At sabawan ng saluyot. Ayan, malinis yung ano, oh. Wala akong kukunin na dumi. Yung lumulutang na yan, oh. Taba yan, oh. Wala naman siyang dumi na lumutang. So paliitan ko na yan siya. Ganon dito ang style ng ano, kapag parang tipid, no? Kasi yung isang manok, pwede mo siyang magamit sa maraming pagluluto eh. Tutubigan mo lang ng marami. Parang chicken broth. Gagawa ka ng chicken broth. At pag nagluto ng soup, yung sabaw ng manok ang gagamitin. Sa atin naman, tinulang manok, diretso na yan tinula. Lagyan mo na yan ng mga halo-halo ng mga gulay pagkatapos. Tinulang manok na, buong manok. Lagyan mo na ng papaya at ano yan, no? Papaya at dahon ng sili. Tinulang manok na yan. Sarap. Dito hindi. Aalisin mo yung manok. Sasalain yung sabaw. At gagamitin sa mga pagluluto. Yung manok hihimayin, lilinisin. Alisin ang balat, alisin buto. Yung laman na lang talaga. At yun ang parang kung anong lulutuin nila, sabay na rin yun doon. Pagkain, babaw na lang sa kanin. Ibabaw sa plato nila. Parang ganon.
So mga guys, bye mga guys. Malapit na spring. Ako excited na ulit magtanim. May barkong dumating doon ah. Lapit lang ito sa amin oh. Dagat. Lapit lang dito ang dagat. Bye bye mga guys. Ayun nga pala mga guys. Pakita ko dito sa inyo yan. Lilinisin ko yung salon. Ayan. Linisin ko daw ito ngayon at mayroong bisita sila sa Sabado siguro. Bukas ba yun? Linggo. Ayan, ito lilinisin ko to pero malinis naman eh. Basta linisin ko lang daw. Basta linisin ko lang daw ito ang salon na to. Ayan mga guys oh. Ayan hanggang doon. Bye mga guys.